dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Si Romualdez yung tinutukoy niya dyan, yung kanyang pinsan. Bakit kaya sila hindi nag-uusap sa bahay? Hindi nyo, wala ba kayong Viber? O kaya wala kayong Facebook? Talagang public sila mag-away eh, no? Wala, hindi mo ba alam yung number ni Romualdez? Lagi kayo nag-aaway sa public eh. Ganun talaga politika yan. Niloko na tayo ng lubus-lubusan. Oh, bakit? Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Pause. So, si Gutesa kasi daw, i-recant niya daw yung sinabi niya sa Senado. Well, let's check the facts. Facts lang muna tayo. Kasi alam ko galit kayo kay Romualdez. Kasi matik yan, lalo na kung DDS ka. Matik yan. Pero i-ano muna natin, i-analyze muna natin to on a factual basis. Okay? So, first and foremost, yung notary is fake. Okay? Doon muna. Yung laman nun, it's really up for scrutiny. Pero, yung vessel nun, or yung kung saan nakapaloob, kung saan nakapasulat yon is already fake. Okay? Doon pa lang, in my opinion, discredited na yon. 'Di ba? Hindi mo ma-determine kung fake yun or hindi eh. Was there anyone else corroborating the statement of Gutesa? Wala, di ba? Okay, sana mismong yung abogadong nagnotaryo nung kanyang dokumento na yon is dinidisown yun. So doon pa lang may problema na, problematic na agad yung statement. So kung i-recant man yun ni Gutesa, I would understand. It makes logical sense. 'Di ba? Tapos tandaan nyo, during the time na nandun siya sa Senado, kino-quote siya ni Marcoleta. Another important detail doon. Kasi, like for example, ako, I've made so many testimony na ganyan. Kabisado ko yung mga testimonya ko. Pagka kinros ako, alam ko yung mga sasabihin ko. That is me talking as a litigant. Hindi lang yun basta-basta banat lang ng labi. Hindi lang laway yung puhunan ko doon, di ba? Ang point ko rito, kung i-recant ni Gutesa yun, it makes perfect sense. Why? Okay? Tuloy. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Okay, so kung magre-recant man sila kasi, ang point kasi dito, yung corroborating, paano mo ba papatunayan kung ang sinasabi mo ba ay tunay or hindi? That's why, importante na kung magdadala ka ng testimonya sa korte or dito kasi nasa court of public opinion kasi tayo kasi dito kasi a mere allegation is okay. Pero pag tapos na ang issue, doon mahirap yan. Di ba? Kaya kita nyo, bakit maraming nakukulong na whistleblower kuno? Kasi wala silang patunay dun sa paratang nila. Yun yung importante kasi, yung patunay sa paratang mo, dokumento kasama dun sa paratang mo. You are alleging someone's integrity dito, okay? In this case, kay House Speaker, whether you like him or not, he has meron siyang karapatan to defend himself. Ganun kasi yung tignan to. Hindi ko dinidepensahan si House Speaker dito. Not by a long shot. As a former House Speaker, not by a long shot. Pero ang point ko rito kasi, ang hina ng ebidensya nyo, mga ka-DDS, mahina. Diba? Balikan natin, itawag dito, isa-isahin natin yung mga issue dito. Kay Gutesa, sino ang mga taong nagsasabi na credible si Gutesa? Hindi ba yung mga DDS vloggers? Hindi ba si Marcoleta? Hindi ba si Attorney Trixie? Hindi ba si Joey? Sila din yung nagsasabi na credible itong witness na to. But in reality, after all of this is finished, ang magsasabi lang kung credible or hindi ang isang witness ay ang husgado. Kasi wala namang kapangyarihan ng Senado or Kongreso ang
si BBM na magpakulong at magpanagot sa tao. Yung korte pa rin ang final arbiter niyan. Gets? Gets mga ka-DDS, hindi nyo ako kalaban dito. Tinuturuan ko lang kayo kung paano mag-argumento ng tama. Yung mga ganito kasi, it's so sad to hear that a sitting senator is spreading propaganda na ganito. O may magbabaliktaran na witnesses. Tama lang. Bakit? Kasi kung hindi nila kayang patunayan sa korte yan, yari sila dyan. Babalikan sila. Gets? Kasi katulad ko, bago ako gumawa ng testimony ko, papakita ko muna sa mga abogado ko. Tapos yung mga abogado ko, hahanapan agad ng documentary evidence yun. Bago kami pumunta sa notaryo. Para hindi kami mapahiya, di ba? Yung ginawa nyo kay Gutesa, habang buhay niyan dadalhin yan. Especially, babangga siya sa someone na capable depensahan yung sarili niya. Diyos ko, kawawa yan. Sabi ko nga, kung napanood nyo yung mga content ko, parati kong sinasabi, kayong mga DDS kayong mga audience nila, kayong mga ginagamit na witness, you are just mere pawns in this game. Pawns lang kayo. Okay lang kayong isacrifice. Pero, yung mga nasa taas nyo, sila yung makikinabang sa sakripisyo nyo. Mali naman yun. O, tuloy. Sino yun? Eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa, kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. O, di ba siya din yung nagsasabing mabigat yung testimonya nga? Kasi nga walang corroborating statement from other witnesses, walang corroborating documents, wala. It's just mere allegations. That's the problem with the Gutesa testimony. Kulang na kulang. Yun yung intindihin nyo. This is not to absolve anyone. It is just saying na kulang yung yung ebidensya nyo. Balikan natin sa Diskaya. Anong sinabi nung Kinro sa mga Diskaya? It's hearsay. 'Di ba? Hearsay 'yun dahil nung narinig nila lang sa ibang tao na eto yung nangyari. Wala silang direct or personal knowledge na talagang tumatanggap ng salapi yung nasa taas nila. Pero tingnan niyo yung kay Zaldico, ilan yung nagpapatunay na talagang siya yung kausap. 'Di ba? Marami, lahat ng engineers, the Diskaya, si Gutesa. So, yun yung corroborating. Pero kay Romualdez, isa lang. That's the point. Mga ka-DDS, hindi ito against sa inyo. This is actually challenging your position to make it more credible. Paano natin mapapakulong kung wala tayong ebidensya? Gets nyo ba? Kung paano dito ng guilt, di ba? Kung paano mag-prove ng guilt dito. Mere allegations are nothing. Wala yan. Sobrang itatapon yan. So, kailangan na yung lakasan. Diba? Ganun yun. So, etong si Amy Marcos, matagal niya na kasing binabanatan tong si Romualdez. Taon na, actually. Since pa lang nung 2023, na nagkawatak-watak ng Unity, tinimulan niya na si Romualdez hanggang ngayon, di ba? Hindi na lang i-text. Anyway, mga Lods, sabi niya, magiging witness or not witness si Romualdez, who knows, di ba? Hindi natin alam, kailangan pa natin abangan sa susunod na kabanata. Yeah. Yan lang naman po yung sa akin for today, mga Lods.